ang ating piyesta nagsimula 100 years ago pa lang. It was in the year 1925, kung saan yung kapistahan na to ay sinulat ng Santo Papa sa isang sulat, encyclical letter na tinatawag, Quas Primas. It's in Latin. It means in the first. No? In the first. So in 1925, 100 years ago exactly, we celebrated yung unang-unang pagkakataon ang kapistahan ngayon ng Kristong Hari, no? Christ the King. Bakit isinulat? Dahil nung panahon na yan, napakalakas ng sekularismo. Too much worldliness nung panahon na yan. Nung panahon na yon, 1925, ang pinakamalaking kumpanya sa buong mundo, hulaan nyo ano? Ford. No? Nagsisimula pa lang yung mga sasakyan noong panahon na yun, no? It was the number one company. The second biggest company in the world, US Steel. US Steel, mga bakal. Itong taon na to, 100 years after, alam nyo ano nangyari sa US Steel? Binili ng Nippon Steel. Hapon na ang may-ari. 100 years after. 100 years. Mahabang panahon ba yan o maiksi? No? Parang, kasi yung nanay ko umabot ng 102 kaya parang ang pakiramdam ko, sa haba ng technology, pwedeng humaba ang mga buhay ng tao Kaya yung 100 years is long, of course. Pero parang 1925, no? 1925 and 2025, imagine, ano? Sino ba dito ang malapit na mag-100? So imagine, no? 100 years old. But anyway, so it is too much secularism. Then, I wonder about now. Now, what is the biggest company in the world, no? It is Nvidia. 4 trillion, no? Trillion, no? Tapos we have the parent company of Google, which is Alphabet is the name of the company. These are the biggest company. It is technology. The World Wide Web. We are all under the computer world, no? Digital world. No? We are too dependent on the computer. I wonder, buhay pa kaya tayo 100 years from now? Ganito pa kaya? Ano na uso nun? No? Baka ano kaya? Baka real estate sa Mars. Baka, anong technology? Low-tech na yan. Low-tech na yung computer mo, yung telepono mo, low-tech na yan. Ano? Wala na. Hindi na. No? Nakalagay na sa utak mo yung computer. No? Nakalagay na, nakabaon na sa utak mo. We do not know what it will bring. But anyway, because of too much secularism, the church then thought of celebrating this feast of Christ the King to remind us, who is King? Sino ba talaga ang hari? Yung ating ebanghelyo ngayon tungkol kay Jesus, sa kapistahan ng Kristong Hari, ang focus natin, si Jesus nakabayubay sa krus. Yan yung hari natin, nakabayubay sa krus. The man hanging on the cross, that is our King. Ibang-iba yung values ng kamunduhan, secularism, and the values of the kingdom. The question is, sino ang nagahari? Ito ba sekularismo, makamundo, o si Kristong Hari at ang kanyang paghahari dito sa lupang ibabaw? What kind of kingship do we have? Kaya tinatanong natin, no, sa ating mga sarili itong katapusan ng taon sa kapistahan na ito, the Alpha and the Omega, the beginning and the end,
we turn to our Lord Jesus Christ, the King of the universe, na sana siya'y maghari. Katulad ng dinadasal natin araw-araw, Your kingdom come. When? When? When do we pray for the kingdom? We pray for your kingdom there. We pray for your kingdom now. We have to pray for the kingdom now. Because if you don't pray for the kingdom now, and you are there, nasaan ka ngayon? Nasa impyerno? Dahil sa sakripisyo? Kung nasa impyerno ka ngayon, pagkatapos ng lupang impyerno, nasaan ka? Impyerno pa rin. Kasi nagsisimula sa anong itanim mo ngayon. Kung ikaw nasa langit ngayon, your kingdom is in your midst. Nandito ang value. Pag ngayon pa lang, nararamdaman mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay, siya'y naghahari sa iyong buhay ngayon, now, as it is in heaven. It is a continuum. It is not part 1, earth, part 2, heaven or hell. No. It is heaven on earth or hell on earth. You choose. Kung si Jesus naghahari sa ating buhay, it is heaven on earth. No matter how difficult it is, kahit na nasa gitna ka ng gera, nasa Palestine ka, nasa Gaza Strip ka, nagbobombahan, nasa Ukraine ka, it is not a place, it is a state of mind. On earth, if Christ reigns in your heart, siya naghahari sa iyong puso, it is heaven. Wherever you are, it does not make the richest country in the world the best place to be in heaven, or the poorest country in the world that makes heaven. No. It is not a place. Your kingdom come. We pray as we celebrate the feast, the solemnity of Christ the King, ang dakilang kapistahan ng Kristong Hari, na siya'y tunay na maghari sa ating buhay. He is here in our midst. We pray that we may be ready. The problem is, are we ready for Him to reign in our hearts? Handa ba tayo na siya'y tunay na maghari sa ating puso? We pray with the grace of God that He may truly reign in our hearts. Amen. On this feast of Christ the King, Vivo Cristo Rey! Vivo Cristo Rey! Long live the King, Christ the King. Amen. Thank you.